Ang swerte-swerte ninyo sa asawa ninyo, Aling Elia. Siya na yata ang perpektong halimbawangang isang mabuting mister. Iyan ang sabi-sabi sa akin sa pagtitipon ng aming Homeowners Association. Isang tipid na ngiti at tango lang ang isinagot ko. Ngunit sa mga sandaling iyon, walang sinuman ang nakakaalam. Ang aming halos perpektong pagsasama sa loob 27 taon ay nakatayo pala sa napakanipis at malamig na yelo. At paglipas ng ilang buwan, ang perpektong asawa na ito ay haharap sa pinakanakakatakot na katotohanan ng kanyang buong buhay. Ako si Eliana Reyes, 52 taong gulang. Ang asawa ko, si Ricardo, ay 55. Isa siyang manager sa isang malaki at kilalang kumpanya sa Makati. 27 taon na kaming kasal. Biniyayaan ng 2 anak na mayos naming napalaki. Ang panganay naming lalaki ay may sarili ng buhay at nakatira sa ibang probinsya. Kaya't kami na lang ulit ni Ricardo ang makasama sa bahay. Ang bunso naming si Isabela, 26 na taong gulang, ay ikakasal na sa loob ng 6 na buwan. Para sa aming makapitbahay, kami ang ideal couple. Si Ricardo ay seryoso at tapat. Hindi siya nagsusugal. At kahit minsan ay hindi ng babae. Hindi rin siya kailanman nagsalita ng malakas o nanakit. Gabi-gabi, diretso siyang umuwi, at tuwing Sabado-Linggo, tahimik siyang nag-alaga ng aming hardin. Sa tingin ng lahat, isa siyang huwarang asawa na walang kapintasan. Nakakainggit talaga kayo, ang sweet ninyo palagi. Yung asawa ko, laging nakahilata lang sa bahay tuwing weekend, nakakainis. Iyan ang narinig ko mula sa mga kapwa ko misis sa pagtitipon kaninang hapon. Naku, hindi naman po. Ordinaryong mag-asawa lang din kami. Sagot ko, suot ang aking karanising. Naku, hindi ko naman intensyong magsinungaling. Malaki ang pasasalamat ko sa asawa ko. Binigyan niya kami ng magandang bahay, at hindi kami kailanman nahirap sa pera. Napaaral namin ng maayos ang aming mga anak. Pero sa kabilang lahat, sa kaibuturan ng puso ko, may isang itim na aninong ng pagdududa na matagal ko nang itinatago. Natapos ang pagtitipon, at sabay kaming naglakad pawi sa ilalim ng papalubo na araw. Habang makatabi kaming naglalakad, ni isang salita ay walang namutawi sa kanyang bibig. Ang tanging namamagitan sa amin ay isang mabigat at malamig na katahimikan. Ang sarap ng merienda kanina, no? Sa bagong panaderya daw galing yun, sabi ko, sinusubukang pagaanin ang punwiki. Ngunit si Ricardo ay nakatingin lang sa unahan at sumagot ng maikli, hindi man lang siya lumingon sa akin. Hindi rin niya sinabayan ang aking paglakad. Pagdating sa bahay, tahimik niyang hinubad ang kanyang Amerikana at dumiretso sa kanyang silid. Hindi niya tinanong kung anong nangyari sa araw ko. Hindi niya ako tiningnan. Para bang ako'y isang hangin na natural lang na naroroon? O para bang hindi ako kailanman umiral? Sa loob ng 27 taon palaging ganito. Nung bagong kasal kami, inisip kong pagod lang siya dahil abala sa trabaho. Nang isilang ang mga anak namin. Inisip kong natural lang dahil abala ako sa pag-alaga sa kanila. Ngunit ngayong malalaki na sila at kaming dalawa na lang ulit, walang nagbago sa pakikitungo niya. Noong gabing iyon, nag-isa akong gising sa madilim na kwarto. Mula sa katabing kama, naririnig ko ang regular na pahinga ni Ricardo. Ang masalitang kapitbahay ko kanina ay pauli-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang swerte ninyo, Aling Elia. Masaya nga ba ako? Mabait ang asawa ko. Sapat ang ibinibigay niyang pera para sa gastusin. Hindi niya ako kailanman sinigawan ng walang dahilan. Ngunit isang nakakatakot na tanong ang biglang pumasok sa isip ko. Kahit minsan ba, tiningnan niya ako. Bilang asawa, bilang ina ng aming mga anak, bilang tagapamahala ng aming tahanan ginampanan ko ang mapapel na iyon. Pero bilang si Eliana Reyes, isang taong may damdamin at buhay, nagkaroon ba siya nga? Interes sa akin? Parang may pumipiga sa dibdib ko.
hindi ako makahinga. Minahal ba talaga niya ako? Pabulong kong tanong sa kadiliman. Siyempre, hindi ko ito maaring sabihin kaninuman. Para sa anak naming si Isabela, kami ang perpektong mag-asawa. Gusto kong maging tulad ni na mama at papa, laging masaya at nagmamahalan, masayang sabi niya habang naghahanda para sa kanyang kasal. Hindi ko kayang sirain ang kaligayahan ng aking anak. Kaya't pinilit kong ibaon ng malalim ang nakakatakot na tanong na sumibol sa aking isipan. Siguro, nakaking maluho lang ako sa aking makainasahan. Iyon ang sinabi ko sa sarili ko habang pilit kong ipinipikit ang aking mga mata. Ngunit ang maliit na pagdududang iyon, sa halip na maglaho, ay unti-unting lumaki. Kinabukasan, habang naghahanda akong almusal, hindi karaniwang nagsalita si Ricardo tungkol sa kasal ni Isabela. Oh, bakit? Nag-email ang koordinator ng venue, kailangan na doon ng final confirmation sa listahan ng mga bisita at seating arrangement. Yung pinakamahal na catering package ang kinuha natin, di ba? Siguraduhin mo ring tama ang bilang nga souvenir. Sabihan mo si Isabela na i-double check. Lahat ng detalye at numero tungkol sa kasal ng aming anak ay perpektong nakatatak sa kanyang isipan. Sige, sasabihin ko sa kanya. Pakisuyo. Magtitipon ang pamilya ngang magkabilang panik. Hindi tayo pwedeng magkamali. Ngumuyang ang tinapay si Ricardo, inubos ang kanyang kape. At tumayo. Tiningnan ko siya ng may counting peg-asa. Alam kaya niya kung anong araw ngayon? Sa kalendaryong nakasabit sa dingding. May maliit na bilog na nakamarka. Karawan ko ngayon. Pakikuha mo naman yung mga winter coat sa laundry shop sa Sabado, sabi niya. Sige, sagot ko. Alis na ako. Iyon lang ang sinabi niya at lumabas ng bahay nang hindi man lang ako tinitingnan. Ingat. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umaling-awngaw sa malamig na umaga. Ang seating arrangement at bilangang souvenir para sa kasal ng anak niya ay perpektong naalala, pero ang kaarawan ng asawa niya ay ganap na nawala sa kanyang isipan. Hindi ito tungkol sa pagkalimot. Sa simula pa lang, wala siyang pakialam. Tahimik kong ibinuhos ang lumamig na kape sa lababo. Mayroong isang pakiramdam ngang kahungkagan sa aking dibdib. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang aking kaarawan ay lumipas nang walang sinumang nakaalala. Isang maikling happy birthday na text lang mula kay Isabela ang natanggap ko. Sinabi ko sa sarili ko na sapat na iyon. Sa loob ng 27 taon, ganito ko palaging kinukumbinsi ang aking sarili. Ngunit ang pagdududang minsan kong napansin ay nagsimulang sumaksak sa akin sa mga maliliit na pagkakataon. Ilang araw ang lumipas, marahil dahil sa pabago-bagong panahon, nakaroon ako ng matinding sipon. Mula umaga, nilalagnat ako at mabigat ang pakiramdam. Hindi ako makabangon. Nagawa ko pa ring ihanda ang almusal, ngunit pagkatapos nun ay hindi na ako makagala. Anong nangyari sa iyo? Tanong ngang asawa ko bago pumasok sa trabaho nang makita akong nakabaluktot sa sofa. Medyo may lagnat ako. Ganun ba? Maikli niyang sagot habang tinitingnan ang kanyang relo. Kaya mo bang pumunta sa ospital? Magpapahinga lang ako. Siguro mawawala rin. Sige. Huwag mong pilitin ang sarili mo. At umalis na siya papuntang trabaho. Hindi naman sa hindi siya mabait. Sinabi pa nga niyang huwag kong pilitin ang sarili ko. Ngunit ang tonong kanyang boses ay parang boses ng isang boss na tumatanggap ng ulat mula sa isang empleyadong may sakit. Walang bahid ng pag-alala. Kinaumagahan, umuwi siya ng mas maaga kaysa dati. May dala siyang plastic bag mula sa isang convenience store. Bumili akong gamot sa sipon at madaling tunawing pagkain sa botika. May lugaw din. Salamat. Pasensya na sa abala. Huwag mong isipin yun, sabi niya at inilagay ang plastic bag sa mesa. Nang tangkain kong bumangon mula sa higaan para uminom ng gamot. Papunta na siya sa kanyang silid. Teka, yung baon mo? Pasensya na. Hindi ako nakapagluto, ayos lang. Bahala na ako. Hindi man lang siya lumingon at isinara ang pinto ng kanyang silid. Binilhan niya ako ng gamot.
Inihanda niya akong lugaw. Bilang isang asawa, perpekto niyang ginampanan ang kanyang tungkulin. Kung maririnig itong nga kapitbahay namin, tiyak na pupurihin nila siya. Ngunit alam ko ang totoo. Hindi niya man lang tinanong kung gaano kataas ang laknat ko. Hindi niya tinanong kung nahihirapan ba ako, kung may masakit, o kung ano ang aking nararamdaman. Tanging ang katotohanan na may sakit ang asawa ang kanyang hinarap, at ang pagbibigay ngamot at pagkain ay isang gawain lamang na kailangan niyang tapusin. Habang hinihigop ko ang malamig na lugaw, muli akong hinarap ng nakakatakot na tanong na iyon. Ano nga ba ako para sa asawa ko? Isa ba akong maginhawang sistema para sa pamamahala ng bahay? Kapak nasira. Ayusin bibigyan ngang gamot ngunit walang interes sa damdamin ngang sistema mismo. Pakiramdam ko. Ganon ang trato niya sa akin. Ilang araw pa? Nang medyo gumagaling na ako sa sipon, dumaan ang anak naming si Isabela sa bahay para sa isang meeting tungkol sa kasal. Nakakape kami sa sala. Mama, parang pumayat ka. Malala ba yung sakit mo? Tanong niya habang tinititigan ang mukha ko. Hindi. Okay na ako. Nawalan lang gana kumain. Buti naman. Nag-alala siguro si Papa, no? Tinulungan ka ba niya? Oh, binilhan niya akong gamot. Talaga si Papa. Suplado man, pero masahan talaga kapag kailangan. Masayang ngumiti si Isabela. Nang makita ko ang ngiting iyon, hindi ko sinasadyang umiwas ng tingin. Para sa anak ko, kami ang perpektong mag-asawa. Hindi ko dapat sirain ang ilusyong iyon. Nga pala, biglang sabi ni Isabela, sa darating na weekend, may dinner kami kasama, ang nga magulang ang fiancé ko, di ba? Oh, sabi mo mahilig sila sa makakanin. Opo. Kaya, anong paboritong bulaklak mo, ma? Bala ko kasing regaluhan yung nanay niya nga maliit na bulaklak. Gusto ko sanang kapareho ng paborito mo. Sa tanong ni Isabela, natigilan ako. Ang paborito kong bulaklak. Parang naitanong ko na dati pero nakalimutan ko. Sasagutin ko na sana nang biglang pumasok sa sala ang asawa ko. Kagagaling lang sa paghahardin. Nandito na ako. Hi pa! Welcome back, bati ni Isabela. At walang anumang pag-alinlangan, nagtanong siya pa, anong paboritong bulaklak ni Mama? Napigil ko ang aking hininga. At tinitigan ko ng maigi ang mukha nga asawa ko, huminto siya sa pagpupunas ng pawis. Ang kanyang nga mata ay tila naghahanap sa kawalan, bahagyang kumunot ang na parang may inaalala. Bumaksak ang katahimikan. 5 segundo, 10 segundo. Ang tanging maririnig sa sala ay ang tiktak ng orasan. Liliyata. Alanganing sabi niya. Tahimik akong napayuko. Mali pa, sabi ni Mama. Medyo nahihilo siya sa amoyng lili kasi masyadong matapang, tumatawang sabi ni Isabela. Ganun ba? Hay nako, Papa. Dapat alam mo ang paborito ni Mama. Sabi ni Isabela habang tinatapik ang balikat ng asawa ko. Pasensya na. Maikli niyang sabi at dumiretso sa banyo. Para sa anak ko, isa lang itong ordinaryong usapan sa isang masayang pamilya, pero para sa akin, hindi. Hindi alam ngang asawa ko ang paborito kong bulaklak. Sa loob ngang 27 taong pagsasama namin, ni minsan ay hindi niya ako biniyan ng bulaklak. Hindi ako nakatanggap ng buket sa kaarawan ko, o kahit isang rosas sa aming anibersaryo. Sa katunayan, ni minsan ay hindi niya ako tinanong kung ano ang gusto ko. Ang katotohanang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Ang paborito kong pagkain. Ang paborito kong kulay. Ang paborito kong musika. Ano nga ba ang alam niya tungkol sa akin? Mama, bakit tulala ka? Ha? Wala. Wala lang. Pilit akong ngumiti at nagsalin ng saa para sa anak ko. Ang paborito kong bulaklak ay baby's breath. Hindi siya kapansin-pansin. Pero kaya niyang samahan ang kahit anong bulaklak. Sige. Tatandaan ko, masayang sagot ni Isabela. Sa isip ko, napabuntong hininga ako.
baby's breath. Isang bulaklak na hindi kapansin-pansin na sumusuporta sa iba. Para itong salamin ng buwang buhay ko. Isang palamuti lamang para sa isang magandang bulaklak na si Richardo at hindi kailanman nagiging bida. Nung hapong iyon, nag-iisa akong nag-ayos ng aming bodega. Mula sa isang maalikabok na kahon, nakita ko ang ilang lumang photo album. Naisipan kong balikan ang nakaraan. Umupo ako sa sahig at binuksan ang mabigat na album. Habang binubuklat ko ang mga pahina, sunod-sunod na lumabas ang mga kupas na larawan. Ang larawan nung isinilang ang panganay namin. Ang binyak ni Isabela. Ang pagpunta namin sa Beyak. Ang sports festival ng mga bata, graduation, lahat ng okasyon ay mayos na nakatago. Mahilig sa photography ang asawa ko. At sa bawat okasyon, gamit niya ang kanyang mamahaling DSLR camera. Ang manitsi na aming maenak ay nauniningning. May larawan din kung saan seryoso siyang kumukuhang video. Ang kasaysayan ng aming pamilya ay malinaw na nakaukit dito. Ngunit habang binubuklat ko ang ikatlo, ika-4 na album, huminto ang aking makamay. May malami na bagay na gumapang sa aking likuran. May napansin ako. May mga larawan ang mga bata. May larawan ang mga bata kasama ang asawa ko. May mga larawan din ang mga bata kasama ako na kinunan ng iba. Ngunit ang malarawan naming dalawa lang ay halos wala. Kahit sa mga larawan ng aming honeymoon, karamihan ay tanawin lang. At ang larawan naming makatabing nakangiti ay mabilang lang sa daliri. At sa album mula nang maging malaki na ang mga bata at kaming dalawa na lang ang makasama, halos blanco ito. Ang ilang two-shot namin ay yung nakuha sa mga family gathering kung saan pinilit kaming magtabi. Wala akong maalala na kusa niyang itinuto sa akin ang kamera sa aming nga biyahe. Wala akong maalala na sinabi niyang tumayo ka diyan at ginawa akong subject ng kanyang larawan. Ang lente ng kamera niya ay nakatutok sa aming mga anak. Ngunit hindi kailanman sa akin. Nang isara ko ang huling pahina ng album, isang patak ng luha ang pumatak mula sa aking mata. Hindi ito dahil sa lungkot, kundi sa takot. Sa loob ng 27 taon, sino ba ang kasama ko sa buhay? Sa mga mata nga asawa ko, ano kayang itsura ko? O baka naman, hindi niya ako nakikita. Mula sa araw na iyon, ang maliit na pagdududang dati nagbabaga sa aking dibdib ay naging isang malinaw na kawalan ng pag-asa. At ang pangyayaring magpapatibay sa kawalan ng pag-asang iyon ay malapit nang dumating. Ang nakabibinging tunog ng sirena ay nagpapanatili sa aking kamalayan na malabo. Isang matinding kirot na parang may sumasaksak sa aking tiyan ang aking naramdaman. At isinugot ako sa ospital sakay ng ambulansya. Ang asawa ko, nakasama ko, ay nakaupo sa tabi ko. Ngunit hindi niya hinawakan ang aking kamay habang daing ako ng daing sa sakit. Tahimik lang niyang kinuha ang kanyang smartphone at tila nag-aasikaso nga email sa trabaho. Sa bawat pagdaan ng asul na ilaw ng kalsada, nailawan ang kanyang walang emosyong mukha. Ang mukhang iyon ay hindi. Mukhang isang taong ang asawa ay nasa binggit ang panganib. Pagdating sa ospital, agad akong inadmit para sa isang emergency. Sa kabutihang palad, hindi ito isang malubhang sakit na nakamamatay, kundi isang simpleng operasyon lamang sa gallbladder. Gayunpaman, ang unang beses, nasa sa ilalim sa general anesthesia, ay may kasamang takot. Habang nakahiga sa stretcher papunta sa operating room, nanginginig ako habang tinititigan ang malamig na ilaw sa kisame. Maging nun, sinabilang asawa ko na babalik ako at naiwan sa waiting area. Makalipas ang ilang oras, para akong hinila mula sa isang mahimbing na tulo nang magising ako. Ang puting kisameng ang silid sa ospital ay malabong nakikita. Sa tabi ng kama, nakatayo ang aking anak na si Isabela na namumula ang mga mata at ang asawa kong nakahalukip-kip. Nakatanggap din daw ako ng mensaheng pag-alala mula sa aming panganay na nasa malayo, sabi ni Isabela. Mama,
Gising ka na. Salamat sa Diyos, sabi ni Isabela habang hinahawakan ang kanang kamay ko at umiyak sa sobrang ginhawa. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay sa akin ng kaunting kapanatagan at marahan akong tumango. Ngunit nang ilipat ko ang aking tingin, ang asawa ko ay nanatiling walang emosyon. Hindi gumagalaw. Pumasok ang doktor sa silid. Pamilya po ba kayo? Matagumpay ang operasyon. Huwag po kayong mag-alala. Sinimulang ipaliwanag ng doktor ang masusunod na hakbang habang tinitiknan ang chart. Ang asawa ko ay sumasagot ng opo. Naintindihan ko sa bawat sinasabi ng doktor. Ang kanyang kilos ay parang isang kliyente na tumatanggap ng ulat ng pagtatapos ng isang proyekto. Kung magiging maayos ang lahat, maari na siyang umuwi sa loob ng 1 linggo. Kailangan niya munang magpahinga. Nang matapos ang doktor, yumuko ng malalim ang asawa ko. At lumingon siya sa akin. Mabuti't ligtas ka. Magpahinga ka ng mabuti. Salamat. Pasensya na kung naabala kita sa trabaho. Ako na ang bahala sa bayarin sa ospital. Ay email mo na lang kung may kailangan ka. Sa isang formal na tono. Iyon lang ang sinabi niya at sumulyap sa kanyang relo. May importante akong meeting mamayang hapon na hindi pwedeng i-cancel. Babalik na ako sa opisina. Ano? Gulat na sabi ni Isabela. Papa, alis ka na. Kagigising lang ni Mama, sana samahan mo muna siya. Sinabi ng doktor na okay lang siya. Hindi naman gagaling agad ang sugat niya kung mananatili ako rito. Malamig na binaliwala ng asawa ko ang pakiusap ni Isabela. Hindi man lang niya sinabing magpagaling ka o masakit ba? At mabilis na lumabas ng silid. Ang tunong pagsarangang pinto ay malamig na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nakatulala lang ako sa pintong iyon. Ang asawa ay katatapos lang ng isang operasyon. Ngunit pagkatapos lang marinig ang ulat. Bumalik siya agad sa kanyang trabaho na parang walang nangyari. Walang bakas ng pag-alala bilang asawa o pagmamahal bilang pamilya. Ang lamig naman ni Papa, bulong ni Isabela. Kahit si Isabela, na laging naniniwalang perpekto, kaming mag-asawa, ay nakaramdam ngang kakaiba sa sobrang mekanikal na kilos ng asawa ko. Ang masalitang iyon ng anak ko ay parang sumugat sa sugat na matagal ko nang itinatago. Ngunit sa sumunod na sandali, umiling si Isabela. Pasensya na, Mama. Nag-overthink lang siguro ako. Si Papa, torpe lang yan. Sa totoo lang, sobrang nag-alala yan pero nung narinig niya ang sabi ng doktor, nakahinga na siya ng maluwag kaya nahiya na siyang magpakita ng emosyon. Ganyan naman siya dati pa, di ba? Pilit na pinasigla ni Isabela ang kanyang boses para pagaanin ang look ko. Torpe lang. Nahihiya lang. Iyon ang salitang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Sa loob ng 27 taon, hindi naman sa walang pagmamahal. Sadyang hindi lang siya marunong magpakita ng damdamin. Iyon ang pilit kong pinaniwalaan. Dahil kung hindi ko lolokohin ang sarili ko, hindi ko makakayanang tiisin ang malungkot na pagsasamang ito. Oo nga, siguro nga, ganyan talaga ang papa mo. Pilit akong ngumiti at sumang-ayon kay Isabela. Ngunit sa lublub ko, narinig ko ang isang bagay na nababasag. Kinaumagahan, nang makaalis na si Isabela, naiwan akong mag-isa. Dahan-dahan akong bumangon sa madilim na silid. Sa maliit na mesa sa tabing kama, nakapatong ang folder ng mga dokumento para sa admission na dinala ng asawa ko mula sa bahay. Kinuha ko ito para tingnan kung may kulang na papeles. Sa pagbuklat ko, isang piraso ng papel ang nahulog sa sahig. Marahil ay naisama ito ng hindi sinasadya nang ihanda ng asawa ko ang folder mula sa kanyang opisina sa bahay. Maingat kong inabot ang papel. Ito ay isang form na may logo ng kumpanya ng asawa ko, na may pamagat na Life Plan Design for Retirement. Isang uri ng survey para sa mga empleyado upang planuhin ang kanilang pondo at buhay pagkatapos magretiro. Ang mga blanko ay puno ng sulat kamay ng aking asawa. Mga libangan pagkatapos magretiro. Lingguhang paglalarong golf, pag-aral ng foreign investment, pagbabasa ng mga espesyal na libro,
Tinatayang buwan ng gastusin. Ang manumero ay detalyadong nakasulat hanggang sa huling sentimo. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Sa ibabang bahagi, may malaking espasyo para sa Vision for Spouses Retirement. Isang lugar para isulat ang mga bagay na gustong gawin kasama ang asawa at ang mga gastusin para sa libangan ng asawa. Tiningnan ko ang espasyong iyon at napigil ang aking hininga. Blankong-blanko ito. Walang kahit isang salitang nakasulat. Walang gusto kong malakbay kasama ang asawa o sana magpahinga na lang siya. Isang perpektong blanko. Sa isipan ng aking asawa, sa kanyang plano para sa hinaharap, hindi ako kasama. Kung ano ang gagawin ko, kung paano kami mabubuhay ng makasama sa simula pa lang, binalewala na niya ang pag-isip tungkol dito. Ano ako? Nangingini na lumabas ang mga salita sa aking tuyong labi. Sa loob ng 27 taon, araw-araw akong naghanda ng masarap na pagkain. Nilinis ang bahay, pinalaki ang maanak, at sinuportahan ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang lahat ng oras ng aking buhay ay inialay ko para sa pamilyang ito. At ang kapalit ba nito ay isang blankong papel? Torpe lang. Nahihiya lang. Hindi. Hindi ito isang simpleng bagay na maaring ipaliwanag ng masalitang iyon. Sa pusong asawa ko, sa simula pa lang, walang lugar para sa akin bilang isang tao. Pinilipit ko ang papel hanggang sa magusot. Walang luhang lumabas. Sa halip, isang malamig na pakiramdam na parang nagyayelo ang aking buong katawan ang bumalot sa akin. Isang tiyak na kawalan ng pag-asa. Pag-uwi ko, kailangan kong itanong. Ang nakakatakot na tanong na matagal ko nang iniiwasan. Kung hindi, mamamatay akong may ilusyon na minamahal ako. Habang nawawala ang sarili kong buhay. Sa labas ng bintana ng ospital. Hindi ko namalayang nagsimula ng umulan. Ang mga full-time housewife ay parang mga palamunin lang na umaasa sa iba. Sa isang malupit na salita, ang hangin sa sala ay nagelo. Ngunit sa sandaling iyon, hindi pa naunawaan ng mayabang kong asawa. Ang salitang iyon na napawalang bisa sa aking 27 taon ay magiging mitsa na wawasa sa kanyang sariling buhay. Ilang araw pagkatapos kong makalabas sa ospital, unti-unti na akong bumabalik sa dati. Ang sugat mula sa operasyon ay paminsan-minsan pang kumikirot. Ngunit hindi ko maaring pabayaan ang magagawaing bahay. Noong araw na umuwi ako, isang maalikabok na sahig at isang bundok ng hugasin sa lababo ang sumalubong sa akin. Hindi ako sinundo ang asawa ko. Isang maikling text lang na may trabaho ako, magtaksi ka na lang ang ipinadala niya. Pagdating ko sa isang madilim at walang taong bahay, agad kong isinuot ang aking apron. Walang salamat sa pagtitiyaga. Walang mainit na tsaa. Ang paglalabangan ay pong damit. Pagvacuum. At paghahandang hapunan para sa asawa ko iyon ang aking normal na araw-araw sa bahay na ito. Ngunit ang alaalang lang kong life plan na nakita ko sa ospital ay mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Nung gabing iyon, umuwi ang asawa ko at basta na lang inihagis ang isang tumpok ng sulat sa mesa. May mga dokumento akong gagamitin para sa meeting bukas ng umaga. Plansahin mo. Walang bati, parang isang utos lang. At akmang papasok na sa kanyang silid. Teka, sabi ko sa kanyang likuran. May gusto akong itanong. Ano na naman? Pagod ako, inis na lumingon siya at napabuntong hininga. Nakita ko yung dokumento sa gamit mo sa ospital. Yung life plan design ng kumpanya mo, yung bahagi tungkol sa mga gustong gawin kasama ang asawa, Blanco. Ano ba ang plano mo para sa atin pagkatapos mong magretiro? Nang itanong ko iyon, ngumisi ang asawa ko. Isang ngisi na halatang mababa ang tingin sa akin. Iyon lang ba? Ang hilig mong mangyalam gamit ng iba. Hindi ko pinakialaman. Nahulog lang, pinulot ko. At tungkol din ito sa buhay ko. Buhay mo? Pinutol niya ang aking sasabihin at nagsalita sa isang malamig na boses. Sa loob ng 27 taon, ni minsan hindi ka kumita ng sarili mong pera, nabubuhay ka lang sa perang pinahirapan ko, sa bahay na itinayo ko. Habang nagpapahinga ka lang sa paggawa ng gawaing bahay. Hindi ako makahinga.
Ang isang taong hindi alam ang hirap ngang buhay at nabubuhay lang sa isang ligtas na lugar ay walang karapatang magkaroon ng life plan. Hanggat pinapakain kita, dapat kang sumunod sa mga desisyon ko. At binitawan niya ang mga salitang iyon na nagpabago sa lahat. Ang nga full-time housewife ay parang mga palamunin lang na umaasa sa iba. Hindi ko kailangan ang opinyon mo sa plano ko sa buhay. Palamunin. Ang salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok ng malalim sa aking puso. Maaga akong gumigising para maghanda ng baon. Binuhat ko ang may lagnat na anak sa gitna ng ulan papuntang ospital at inalagaan ko ang mga magulang niyang may sakit hanggang sa kanilang huling sandali ng walang reklamo. Ginawa ko ang lahat para makapag-focus siya sa trabaho. Ngunit para sa kanya, ang 27 taon kong pagsasakripisyo ay isa lamang pampalipas oras ngang isang palamunin. Ang sama mo, ginawa ko ang lahat para sa iyo at sa pamilya natin. Kung iyak ka, bahala ka. Marami akong ginagawa. Hindi na niya ako tiningnan at marahas na isinara ang pintong kanyang opisina. Napaupo ako sa sahig. Nakatitik sa malamig na sahig. Naramdaman ko ang pagguho ng aking dignidad, ng aking halaga sa lipunan, ng aking buwang buhay. Ngunit sa gitna ng matinding kalungkutan, nang mapatingin ako sa mesa, nakita ko ang tumpok ng mga sulat. Sa gitna nito, may isang selyadong sulat mula sa isang bangko na hindi ko kilala. Para kanino ito? Ngunit hindi ito ang aming pangunahing bangko kung saan namin pinamamahalaan ang aming gastusin at pag-aral ng mga bata. Sa nangingining ng mga kamay, kinuha ko ang sulat. At hindi ko namalayang dahan-dahan kong binuksan ang isang sulok nito. Karaniwan, hindi ko gagawin ang mangyalam ng sulat ng iba. Ngunit sa pagkakataong ito, ang asawa ko ay parang isang halimaw sa aking paningin. Nang makita ko ang laman ng sulat, nanlamig ang buong katawan ko. Nakasulat doon ang abiso sa pagtatapos ng termino ng time deposit. Ang halaga, 8 milyong piso. Isang account na hindi ko alam. Isang pera na hindi ko alam. Paano nangyari ito? Isang malaking halaga mula sa aming pinagsamang ipon ay biglang nailipat sa isang hiwalay na account. Bakit siya gumawa ng isang lihim na account nang hindi ko alam? At sa ibabang bahagi ng sulat, nakasulat ang kasaysayan ng isang serbisyo ng automatikong paglilipat. Mayroong talaan ng isang tiyak na halaga na buwan-buwan na inililipat sa isang partikular na personal na account. Sino ang tumatanggap? Para saan ang paglilipat na iyon? Ang blangkong plano ng asawa ko at ang lihim na malaking pera na ito ang matuldok ay nagsimulang magduktong at isang nakakatakot na hinala ang gumapang sa aking likuran. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, sa kauna-unahang pagkakataon, isang matinding pagnanais na alamin ang katotohanan ang sumibol sa aking puso. Ang hawak kong selyadong sobra ay naglalaman ng isang malupit na katotohanan. Isang lihim na account sa pangalan ng aking asawa, hindi sa akin. Naglalaman itong 8 milyong piso. At isang misteryosong automatikong paglilipat ng 50,000 piso bawat buwan. Inilapag ko ang sobre sa mesa at kinuha ang aming budget book at passbook mula sa kusina. Medyo kakaiba ang paraan ng pamamahala namin sa pera. Ang passbook ng pangunahing bangko kung saan pumapasok ang sahod ng asawa ko ay siya mismo ang may hawak. Bawat buwan, isang tiyak na halaga ang inililipat sa aking account para sa mga gastusin sa bahay. Mula sa halagang iyon, pinakakasiya ko ang pagkain, pangangailangan sa bahay, at mga bayarin. Naniniwala akong maayos niyang pinamamahalaan ang aming ipon para sa hinaharap sa pangunahing bangko. Mayroon tayong mahigit 10 milyong piso para sa ating pagreretiro, kaya huwag kang mag-alala. Ilang taon na ang nakalipas, iyan ang sinabi niya. Kinuha ko ang isang lumang kopya ng passbook ng pangunahing bangko na nakatago sa ilalim ng budget book. Ang huling transaksyon ay mahigit 1 taon na ang nakalipas. Dala-dala iyon, tumakbo ako papunta sa pinakamalapit na ATM. Natatakot akong malaman ang katotohanan, ngunit hindi na ako maaring umatras. Nang makita ko ang numero sa screen ng ATM, napigil ko ang aking hininga. Ang balansa ay 500,000 piso na lamang. Ang mahigit 10 milyong pisong ipon namin para sa pagre-retiro ay biglang naglaho.
Habang nakatitig sa screen, bumilis ang tibok ng puso ko. Ang mahigit, unti-unting inililipat ng asawa ko ang aming pinagsamang ipon sa lihim na akanta na iyon. Nang walang anumang pasabi sa akin, na para bang maingat niyang inihahanda ang lahat para hindi ako makakuha ng anumang yaman. Noong gabing iyon, nang umuwi ang asawa ko, napansin niya ang selyadong sobra na nakapatong sa mesa, nakalimutan ko itong itago. Biglang nawala ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha. Sa sumunod na sandali, tiningnan niya akong isang galit na tingin na hindi ko pa nakikita dati. Binuksan mo ang sulat ko? Mababa at nanginginig niyang sabi. Nanigas ang aking mapa sa takot, ngunit pilit kong nagsalita. Ikaw, ano ang 8 milyong piso na iyon? Nasaan na ang ipon natin para sa pagre-retiro? Wala akong obligasyong ipaliwanag sa iyo. Pera nating dalawa iyon. May karapatan akong malaman. Pera natin? Ngumisi siya at tiningnan ako na parang basura. Huwag kang magkamali. Pera ko iyon. Walang kahit isang sentimo diyan nasa iyo. Pero matagal kong pinangalagaan ang bahay na ito, sinabi ko na. Walang karapatan ang isang palamunin na magsalita ng ganyan. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bulsang kanyang Amerikana. At kinuha niya ang aking ATM card at ang extension card. Mula ngayon, ako na ang hahawa sa lahat ng pera. Hindi ko maaring ipagkatiwala ang pera sa isang taong laging nagpapakabiktima. Pero paano na ang pamimili bukas? Bibigyan kita ng cash isang beses sa isang linggo. Kailangan kong makita ang resibo ng bawat sentimo. Hindi ko aprubahan ang anumang gastusin na hindi malinaw. Ito ay isang malinaw na economic abuse. Isang malupit na paraan para alisin ang lahat ng aking kalayaan at itali ang aking makamay at paa. Sinubukan kong tumutol, ngunit walang sabi-sabing pumasok siya sa kanyang opisina at nilok ito mula sa loop. Ang tunog ng kandado ay parang isang makapal na pader na naghihiwalay sa amin. Lubusan akong napasok sa isang sulok. Ang natitira sa akin ay ilang libong piso sa aking pitaka. Wala akong sariling ipon. Wala akong pera para tumakas o para kumonsulta sa isang abogado. Kinabukasan, nag-iwan nga ang asawa kong saktong halaga para sa pagkain sa mesa at umalis ng walang imik. Tinitigan ko ang manipis na mga prang papel at hindi man lang makaya. Napakasaklap, nakakahiya, at pakiramdam ko ay wala akong silbi. Bago magtanghali, tumunok ang telepono sa sala. Mula sa anak kong si Isabela. Mama, sa darating na weekend, final fitting na ng wedding gown ko. Sa kabilang linya, masayang-masaya ang boses ni Isabela. Nakiusap ako kay Papa para sa pinakamahal na premium album plan. At pumaya siya agad. Ang bait talaga ni Papa sa akin. Mabuti naman. Sama ka, Mama, ha? Gusto kong makita mo ako sa pinakamaganda kong anyo. Pilit kong nilunok ang luhang nagbabadyang tumulo. Para sa kasal nga na niya, handa siyang gumastos ng malaki. Perpekto niyang ginagampanan ang papel ngang isang ulirang ama. Habang sa likod nito, inaalis niya ang kalayaan ng kanyang asawa, hinihigpitan ang budget, at tinatrato akong parang isang alipin, isang bagay na hindi kayang isipin ni Isabela. Sa gitna ngang kaligayahan ng aking anak, hindi ako maaring gumawa ng gulo. Kung sasabihin kong gumagawang lihim na yaman ang tatay niya at sinasaktan ako, magpapanik si Isabela na malapit ng ikasal. Baka iyon pa nga ang plano ng asawa ko. Alam niyang hindi ko kayang sirain ang kaligayahan ng aking anak, kaya sa pagkakataong ito, lubusan niya akong ginigipit. Matapos ang tawag, niyakap ko ang aking manggatuhod sa madilim na sala. Walang matatakbuhan. Walang mahihingan ng tulong. Mananatili na lang ba akong nakakulong sa malaking hawlang ito, na nagabang sa mood ng aking asawa? Ang aking 27 taon ay isa lamang disposable na kasangkapan? Ngunit noong hapong iyon, habang nililinis ko ang silit ng asawa ko gamit ang duplicate key, may nangyari. Dahil tinatrato niya akong parang katulong, inuutusan niya akong linisin ang kanyang opisina. Sa basurahan, may isang piraso ngang papel na hindi nasama sa shredder.
Isang piraso, ito ngang isang mamahaling brochure. Kinuha ko ito at nanlamig ang aking buong katawan sa nabasa ko. Excellent Senior Life. Isang espesyal na luxury residence para sa mga piling individual na walang asawa. Down payment, 8 milyong piso. At kasama ng piraso ng papel may isang kopya ng kontrata. Nakasulat doon ang pirma ng asawa ko. Ang petsaang paglipat ay eksaktong kalahating taon mula ngayon pagkatapos mismo ng kasal ni Isabela. Ang lihim na account na may 8 milyong piso, ang buwanang misteryosong paglilipat, at ang blangkong espasyo para sa asawa sa life plan, lahat ng piraso ay nakabit-kabit sa pinakamasamang paraan. Lihim na inihahanda ng asawa ko ang paglipat sa marangyang pasilidad na ito ng mag-isa, sa sandaling maging independent na ang aming anak. Ang aking pagre-retiro ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang plano. Hindi ko alam kung bala niya akong iwanan o pabayaan na lang sa lumang bahay na ito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Inapos na niya ang proseso ngang tuluyang pag-alis sa akin sa kanyang buhay. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Excellent Senior Life. Isang espesyal na luxury residence para sa mga piling individual na walang asawa. Hawak-hawak ang piraso ang brochure. Nanatili akong nakatayo. Ang petsangang paglipat ay isang linggo lamang pagkatapos ng kasal ng aming anak na si Isabela. Ang asawa kong si Ricardo nang walang anumang pasabi ay tapos ng maghanda para sa isang marangyang pagre-retiro ng mag-isa. Ang 27 taon na pagsasakripisyo ko para sa pamilyang ito ay walang halaga para sa kanya. Tulad ng isang lumang appliance. Kapag ikinasal na ang aming anak, hindi na niya kailangan ang isang inaslas katulong. Hindi mapigilan ang pangingining ng aking buong katawan. Ngunit wala na akong lakas para umiyak. Sa halip, ang sumibol ay isang madilim at malamig na galit na parang apoy. Bigla kong naalala ang selyadong sulat kagabi, ang lihim na account na may 8 milyong piso, at ang buwanang paglilipat ng 50,000 piso. Saan napupunta ang perang iyon? Ang sagot ay tiyak na naririto sa opisina. Tahimik akong lumapit sa mesa nga. Asawa ko. Isa-isa kong binuksan ang nga drawer. Puro mga panulat at notebook na mayos na nakasalansan. Ngunit ang pinakamalaking drawer sa ilalim ay nakalok. Hinanap ko sa paligid ng mesa. Dahil sa pagiging metikulosong asawa ko, hindi niya ilalagay ang susi sa malayo. Sa pagitan ng mga libro, sa mga folder. At sa ilalim ng felt ng pen holder. Natakpuan ko ang isang maliit na pila na susi. Isang maliit na click at bumukas ang drawer. Sa loop, may isang makapal na clear file. Sa pabalat, nakasulat ang pangalan ng isang hindi pamilyar na kumpanya. Life Plan Consulting Office. Pinigilan ko ang aking hininga at binuksan ang file. Sa unang pahina, nakasulat, ulat sa simulasyon ng pahihiwalay at pahahati ng ari-arian. Paulit-ulit kong binasa ang masalitang iyon. Paghihiwalay. Isang salitang madalas marinig sa TV. Ngunit ang nakasulat sa ulat na ito ay hindi maganda. Sa pagbuklat ko, nakalista ang lahat ng aming yaman hanggang sa huling sentimo. At isang nakakatakot na plano ang nakasulat. Ang bahay na ito na araw-araw kong nililinis at pinangangalagaan. Dahil mahigit 25 taon na, ang halaga na istruktura ay halos zero na, ang halagang lupa, dahil nasa labas ng lungsod, ay tinatayang 3 milyong piso lamang. Hatiin nga ari-arian, karapatan sa pag-ari, halaga 3 milyong piso, ay ililipat sa asawa, ako. Ari-arian ng asawa, Ricardo. Cash na 8 milyong piso, ituturing na hiwalay na ari-arian. Buong halaga ng retirement pay? Hindi ako makapaniwala sa aking nababasa. Hiwalay na ari-arian? Ito ay perang naipon bago magpakasal o mana mula sa magulang na hindi kasama sa pinagsamang yaman. Ang ipon namin para sa pagre-retiro na pinahirapan namin mula ng magpakasal ay legal niyang ginawang sarili niyang yaman. At sa ibabang bahagi, nawalan akong imik, panganib ng demanda para sa danyos mula sa asawa. Napakababa. Dahilan.
Walang ebidensyang pangangaliwa o karahasan sa paningang asawa. Ang asawa ay walang kakayahang kumita at walang pondo para magsampa ng kaso. Parang isang manual sa pagpuksa ng peste? Sa sobrang lamig. Ang buwan ng 50,000 piso ay bayad sa konsultan na gumawang demonyong planong ito. Hindi ako sinasaktan ng asawa ko. Hindi rin siya nambababay. Kaya sa matang lahat, isa siyang ulirang asawa. At ginagamit niya ang posisyong iyon para legal akong iwan ng walang-wala. Hanggang dito ka pala, nanginginig kong sabi. Ibibigay niya sa akin ang lumang bahay, habang kukunin niya ang lahat ng pera. Ang pagtigil niya sa pagbibigay ng allowance ay plano rin para alisin sa akin ang pera para magsampa ng kaso. Kapag natapos na ang kasal ng aming anak, maiwan akong walang pera sa lumang bahay. Na ito, hindi makakagamit ng aircon, at walang pera para magpagamot kung magkasakit. Isang malungkot at kahabag-habag na pagtanda ang nakasulat na sa mga dokumento. Hindi nawala ang pagmamahal ng asawa ko. Sa simula pa lang, hindi niya ako tiningnan bilang isang tao. Isang numero lang, isang pabigat, isang bagay na kailangang itapon. Sa sandaling iyon, click, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa labas. Tumibok ng malakas ang puso ko. Tiningnan ko ang orasan, 3:00 pa lang ng hapon. Imposibleng umuwi ang asawa ko sa ganitong oras. Hoy! Nandiyan ka ba? Narinig ko ang malamig na boses ng asawa ko mula sa pasilyo. Bakit? Sabi niya, may importante siyang meeting. Ang mayabak ay papunta sa sala. Sumagot ka. Nasaan ka? Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Kung malaman niyang nakita ko ang madokumentong ito, tiyak na bibilisan niya ang plano at palalayasin ako. Sa ngayon, wala akong anumang paghahanda o ebidensya. Mabilis kong isinara ang file at ibinalik sa drawer. Ikinandado at ibinalik ang susi sa penholder. Tiningnan ko kung may nagulong dokumento. Nanginginig ang kamay ko, muntik nang mahulog ang pirasong brochure. Isinuksok ko ito sa bulsang aking apron. Ang mayabag ay papalapit na sa pinto ng opisina. Mabilis kong kinuha ang basahan sa sahig at nagkunwaring nagpupunas ng bookshelf. Click! Bumukas ang pinto. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya sa loob ng silid. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Naayos, tulad ng sabi mo. Sinabi kong huwag mong pakialaman ang mesa ko. Dahan-dahan siyang pumasok at tumayo sa harap ng kanyang mesa. Tinitigan niya ang nakalok na drawer. Pinagpapawisan akong malamig. Kung may kaunting pagbabago, mapapansin ng perpeksyonista kong asawa. Bakit ang aga mo? Pilit kong tinanong ng hindi nanginginig. Tumawag ang anak mo, sabi niya. Inaalis ang tingin sa drawer at lumingon sa akin. Biglang sinabi ni Isabela na pupunta siya rito mamayang gabi. Kasama ang fiancé niya. May kailangan daw silang i-confirm para sa kasal. Si Isabela. Oh. Iniwan ko na sa subordinate ko ang meeting. Mahanda kang hapunan. Yung hindi nakakahiya. Sabi niya at tiningnan ang relo. Lumabas ka na. Magtatrabaho ako. Yumuko ako at tumakas mula sa opisina. Pagdating sa sala, nanghina ang aking matuhod at napaupo ako. Pinisil ko ang pirasong brochure sa aking bulsa. Hindi ako nahuli. Ngunit wala ng oras. Ang malupit na plano ng asawa ko ay patuloy na umuusad. Mamayang gabi. Darating ang anak ko kasama ang kanyang fiancé. Sa harap nga aming anak na naniniwala sa amin, kailangan naming gampanan muli ang papel ng isang perpektong pamilya. Hindi ko hahayaang magtapos ito ng ganito. Sa lalaking tumawag sa aking palamunin, at nagplanong itapon ako na parang basura. Ipapaalam ko sa kanya kung gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa niya. Dahan-dahan akong tumayo at nahilamos. Ang mukha ko sa salamin ay may isang tingin na matalim at malami na hindi ko pa nakita sa loob ng 27 taon. Kailangan kong simulan ang paghahanda para sa aking ganti. Mula sa araw na malaman ko ang katotohanan, magsisimula ang aking tunay na bagong buhay. Ang sarap po talaga. Tita Elia. Pang-restaurant ang luto ninyo.
Masayang sabi ni Mateo, ang fiancé nga anak kong si Isabela, habang kumakain ngang tsaldereta. Siyempre naman. Ang luto lang asawa ko ang may pagmamalaki ko. Sagot ng asawa kong si Ricardo. Habang umiinom ng may. May kaya ako nakakapag-focus sa trabaho? Ay dahil perpekto niyang pinangalagaan ang bahay na ito. Ang pagsasama ngang mag-asawa ay nakasalalay sa tiwala at pasasalamat sa isa-isa. Pinanatili ko ang pekang ngiti sa aking mukha habang pinipisil ng mariin ang aking tuhod sa ilalim ng mesa. Nasusuka ako. Sino siya para sabihin iyon? Ang lalaking tumawag sa aking palamunin ay perpektong ginagampanan ang papel ngang isang mapagmahal na asawa sa harap ng fiancé ngang aming anak. Ang karne para sa kaldereta ngayong gabi ay hindi kayang bilhin ng kakarampot na parang ibinigay nga asawa ko. Kumuha akong 5,000 piso mula sa aking maliit na ipon bago ako magpakasal para bumili ng karne. Hindi ko maaring ipahiya si Isabela. Gusto po naming maging tulad ninyo. Isang napakagandang mag-asawa, sabi ni Mateo. Sa totoong pinaisipan na po namin ang pagbili ng sariling bahay. Gusto naming magkaroon ng matatag na pundasyon para sa aming pamilya. Maganda yan, sabi nga asawa ko, punong autoridad bilang isang ama. Mas magandang bumili ng bahay ng maaga. Kami, ilang taon na naming tapos bayaran ang aming housing loan. Malaking ginhawa sa isip na walang utang para sa pagre-retiro. Nang marinig ko iyon, may naklik sa isip ko. Tapos na ang loan. Naalala kong sinabi niya iyon ilang taon na ang nakalipas. Kung ganon, ano ang ibig sabihin ng manumero sa ulat ng paghahatingang ari-arian na nakita ko kahapon? Kahit 25 taon na ang bahay. Malapit kami sa siyudad. Kahit sabihing walang halaga ang bahay, ang lupa lang ay hindi bababa sa 20 milyong piso. Bakit sa ulat? Ang halagang bahay na ibibigay sa akin ay 3 milyong piso lamang? Natapos ang hapunan at umalis na sina Isabela at Mateo. Nang maksara ang pinto, biglang nawala ang maskarang isang mabait na ama sa mukhang asawa ko. Hoy, tawa niya sa akin. Ang mahal ngang karne kanina. Diba? Hindi iyon kasya sa perang ibinigay ko? Ibigay mo ang resibo. Tahimik kong kinuha ang resibo mula sa aking pitaka. Ang kulang ay kinuha ko sa ipon ko noong dalaga pa ako. Hindi ko maaring pakainin ng kung ano lang ang fiancé ni Isabela. May tinatago ka pa palang pera. Ngumisi siya at pumasok sa kanyang opisina. Walang kahit isang salitang ang pasasalamat. Tinitigan ko ang malamig na kalderong kaldereta at nakpasya. Bukas, may kailangan akong tiyakin. Kinabukasan, pagkaalis ng asawa ko, nakmadali akong sumakay sa bisikleta. Ang destinasyon ko ay ang Registry of Deeds. Nanggingginig ang kamay ko bang pinupunan ng form. Humiling ako ene kopya ene kitulo ene aming lupa at bahay. Para malaman kung gaano ang kasalukuyang estado ene aming pag-aari. Makalipas ang ilang minuto, nagbayad akong ilang daang piso at tumanggap ng ilang piraso en papel. Umupo ako sa isang bench at binuksan ito. Sa isang bahagi, nakasulat ang ngatalaan tungkol sa mga utang tulad ng housing loan. Kung tapos na ang loan, dapat ay malinis na ito. Ngunit sa nakita ko, parang umayat ang lahat ng dugo ko sa ulo. May isang bagong tala na nakasulat ng malinaw. Petsa. 3 buwan na ang nakalipas. Halaga ng utang. 8 milyong piso. May utang. Ricardo Reyes. Pinagkakautangan. Life Plan Consulting Office. Impossible, bulong ko. Naunawaan ko na ang lahat. Ang bahay na pinahirapan naming bayaran ay muling isinanglang ang asawa ko. At umutang siyang 8 milyong piso mula sa demonyong kumpanya na iyon. Ang 8 milyong piso sa lihim na account ay hindi galing sa kanyang ipon. Ito ay parang nakuha sa pamamagitan ng pagsangla sa aming pinagsamang ari-arian ang aming bahay at inilipat sa kanyang sariling account. Isang paraan para gawing cash ang bahay at nakawin ito mula sa akin. At ang mas nakakatakot ay ang tunay na kahulugan ng paghahati ng ari-arian na gusto niyang ipilit sa akin. Ibibigay niya sa akin ang bahay na may kasamang 8 milyong pisong utang.
Kapag umalis siya at itinigil ang pagbabayad ng utang, ano ang mangyayari? Kukunin ng kumpanya ang bahay bilang bayad. Dahil wala akong trabaho at kita, imposibleng mabayaran ko ang 8 milyong piso. Sa huli, mawawalan akong tirahan at mapupunta sa kalye. Habang nangyayari iyon, ang asawa ko ay nasa kanyang marangyang retirement home, pinapanood ang aking pagbagsak. Ito ang tunay na mukhangang lalaking tinatawag na ulirang asawa. Tinawag niya akong palamunin. Binalewala ang 27 taon ng aking buhay. At sa huli, plano niya akong ibaon sa utang at patayin sa lipunan. Isang perpektong kalkuladong, legal na pagpatay. Sa malamig na upuan ng Registry of Deeds, ginusot ko ang kopya ng titulo. Natakot ako. Nakakatakot na ang sarili kong asawa ay isang halimaw na walang puso. Ngunit wala ng luhang tumulo mula sa aking mga mata. Hindi kita mapapatawad, bulong ko. Maaring isa lang akong walang alam na may bahay. Ngunit mayroon akong dangal bilang isang ina na nag-alaga sa aming anak at pamilya. Kung itatapon mo ako na parang basura, kung tatangkain mo akong burahin sa lipunan, sisirain ko ang lahat ng iyong pinahahalagahan, ang iyong imahe bilang ulirang asawa at respetadong manager. Ang kawalan ng pag-asa sa aking dibdib ay naging isang malami, asul na apoy ng paghihiganti. Ginang, ito ay isang napakalupit at masamang gawain. Sa isang libreng legal consultation office, sinabi iyon ng isang batang abogado matapos tingnan ang titulo ng aming bahay. Malinaw ang layunin ng asawa mo. Ginamit niyang kolateral ang inyong bahay para makakuha ng 8 milyong pisong utang at itinago ang pera sa kanyang sariling account. Pagkatapos, plano niyang ipasa sa iyo ang bahay na may utang habang siya ay tatakas kasama ang pera. Legal ba iyon? Sa totoo lang, dahil ang utang ay nasa pangalan niya, wala kang obligasyong magbayad, ngunit kung mapipilit ka niyang pumirma sa isang kasunduan sa paghahati ng ari-arian, iba na ang usapan. Kung may legal na kasunduan, ikaw ang magmamana ng malaking utang at mawawalan kang bahay. Nanlamig ako. Kung wala akong nalaman, tiyak na nawala na ang lahat sa akin. May paraan ba para lumaban? Isa lang akong may bahay. Wala akong pera. Nang itanong ko iyon, tiningnan akong abogado sa mata. Maari tayong lumaban. Ang ginawa na asawa mo ay maring ituring na malicious disposition of property. Ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya. Ang kopya ng file na nagpapakita ng kanyang pakikipagsabuatan sa consulting company. Iyon ang magiging pinakamalakas nating armas sa korte. Tumango ako. Tiyak na makukuha ko ang ebidensyang iyon. Hindi na ako ang Eliana na takot at sunod-sunuran. Isa pa, sabi nga abogado, malapit nang may ipapirma sa iyo ang asawa mo. Kahit anong sabihin niya, huwag na huwag kang pipirma. Ang babalang iyon ay nakatutunong gabing iyon. Pagkatapos ng hapunan, habang naglilikpit ako, lumabas ang asawa ko mula sa kanyang opisina. May dala siyang ilang papel at ballpen. Elia, umupo ka. Inilapa niya sa mesa ang isang dokumento na may pamagat na kasunduan sa pamamahala ng ari-arian sa pagre-retiro at paghahati ng bahay. Pirmahan mo ito. Habang tinitigan ko ang papel, nagsalita siya sa isang napakabait na boses. Naramdaman mo rin siguro sa operasyon mo na humihina na ang katawan mo. Kung may mangyari sa akin, ayokong mapunta ka sa wala, kaya ililipat ko na sa pangalan mo ang bahay na ito. Ito ang paraan ko ng pag-alaga sa iyo. Pag-alaga, nasusuka ako sa salitang iyon. Mabilis kong binasa ang dokumento. Puno itong nga legal na termino. Ngunit dahil sa paliwanag ng abogado, naintindihan ko ang nakakatakot na patibong. Nakasulat doon na ibibigay sa akin ang bahay, kapalit ng pag-ako sa 8 milyong pisong utang. At na lahat ng pera sa bangko ay hiwalay na ari-arian ng asawa ko. Isang perpektong death sentence. Sa sandaling pumirma ako, mamanahin ko ang utang at makakatakas siya kasama ang pera. Ang hirap naman nitong intindihin, sabi ko. Huwag mo nang isipin. Isulat mo lang ang pangalan mo at pumirma. Para ito sa kinabukasan mo, inabot niya sa akin ang ballpen. Pirmahan mo na.
Pilit kong pinakalma ang sarili ko at nagsalita sa isang mahinang boses. Pasensya na. Medyo masakit pa ang sugat ko at nahihilo ako. Pwede bang basahin ko na lang bukas kapag mas malinaw na ang isip ko? Kumunot ang no niya. Lagi ka na lang ganyan? Walang silbi? Sabi niya at kinuha ang papel. Sige. Bukas ang umaga before ay maka. Umalis siya. Naramdaman kong nanginginig ang aking kamay. Hindi sa takot, kundi sa galit at sa ginhawang naiwasan ko ang patibong. Hating gabi, nang marinig ko ang malakas na hilik ng asawa ko, dahan-dahan akong bumangon, kinuha ko ang duplicate, kimula sa bulsa ng aking apron at pumasok sa kanyang opisina. Gamit ang ilaw ng aking cellphone, binuksan ko ang nakalok na drawer. Kinuha ko ang file at kinunan ng litrato ang bawat pahina gamit ang isang app na walang tunok. Ang ulat ng simulasyon, ang kontrata ng utang, at ang kontrata para sa luxury residence. Kumpleto na ang aking nga armas. Nang ibabalik ko na sana ang file, may napansin akong ilang piraso ng papel. Isang draft ng sulat. Para kay Isabela. Binuksan ko ito. Anak. Maligayang bati sa iyong kasal. Hangat ko ang iyong kaligayahan. Ngayong tapos na ang kasal mo, may mahalaga akong sasabihin. Maghihiwalay na kami ng nanay mo. Alam kong magugulat ka, pero may malalim na dahilan. Nitong mga nakaraang taon, naging hindi matatag ang pag-isip ng nanay mo. At tiniis ko ang kanyang mamasasakit na salita. Kamakailan lang, sinubukan niyang ubusin ang aming iPhone. Napadesisyonan kong hindi ko na kayang manatili sa tabi niya. Naawa ako sa nanay mo. Pero sana maintindihan mo ang aking desisyon. Para hindi makaabala sa bago mong buhay. Lalayo na ako sa kanya. Nanlami ang buong katawan ko. Hindi lang pala niya plano na kunin ang aming yaman. Plano rin niyang sirain ako sa mata ng sarili kong anak, na para bang ako ang may kasalanan. Plano niyang putulin ang ugnayan naming mag-ina. Demonyo. Sa madilim na opisina, gusto kong sumiga. Ang lalaking minahal at pinaglingkuran ko sa loob ng 27 taon ay isang halimaw. Kinunan ko rin ng litrato ang sulat. Ibinalik ko ang lahat sa ayos at bumalik sa kwarto. Habang tinititigan ko ang likod ng asawa ko, ang puso ko ay naging napakalamig. Wala nang pag-alinlangan. Ilang buwan na lang bago ang kasal ng aming anak. Habang naniniwala siyang magtatagumpay ang kanyang plano, ihahanda ko ang aking perpektong ganti. Ang kanyang pinakamamahal na reputasyon at ang kanyang maskara bilang isang perpektong ama, lahat ng iyon ay wawasakin ko. Hindi ka pa rin pumipirma, ang bagal mo talagang umintindi. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa hapag-kainan. Ilang araw na ang lumipas mula noon, palagi kong sinasabing masama ang pakiramdam ko para hindi pumirma sa kasunduan. Ang dali-dali lang nito, isusulat mo lang ang pangalan mo, pasensya na, pero dahil ito ay para sa akin gusto kong basahing mabuti. Kung ganon, bilisan mo. Nakunwari akong natakot sa kanyang siga. Nakmamadali na siya. Mayroon siyang deadline. Bago matapos ang kasal ng aming anak, kailangan niyang may pasa sa akin ang utang. Sa Sabado at Linggo, sabi niya, dapat nakapirma ka na. Huwag mong sayangin ang kabaitan ko. Pabalang niyang isinara ang pinto. Kabaitan niya. Alam ko na ang kasamaang nakatago sa likod ng salitang iyon. Muli akong pumunta sa opisina ng abogado. Ito na ang ebidensya, sabi niya matapos makita ang nga litrato. Ang kontrata ng utang, ang plano ng konsulten, at ang sulat para sa anak mo. Sapat na ito para patunayan ang kanyang masamang balak. Ngunit may isang problema. Inilapag niya ang isang ulat. Ang kumpanyang ito ay hindi isang simpleng consulting firm. Isa itong grupo nga fixer na dalubhasa sa pag-iwan sa maasawa na walang-wala. Nagbayad na ang asawa mong 2 milyong piso sa kanila bilang paunang bayad. 2 milyon. Habang nagtitipid ako sa palengke, nagbabayad pala siyang ganun kalaki para iwanan ako. Ang masama pa, sabing abogado, plano nilang ilipat ang 8 milyong piso sa isang offshore account sa susunod na buwan.
Kapag nailabas na ang pera sa bansa, mahirap na itong habulin. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Nanlamig ako. Kung nahuli akong kaunti, tuluyan nang mawawala ang pera at mababawan ako sa utang. Kailangan nating ipa-freeze ang account niya bago pa mangyari iyon. Magsasampa na ako ng writ of preliminary attachment sa korte. Salamat po. Nagsimula na ang laban. Ngunit pag-uwi ko, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumalubong sa akin. Ang aking pitaka at passbook ay nakakalat sa mesa. At sa sofa, nakaupo ang asawa ko. Saan ka galing? Tanong niya. Namili lang. Sinungaling. Sigaw niya. Nakita ka nga samahan ko na pumasok sa isang building sa kanto. May law office dun. Diba? Nakipagkita ka sa abogado? Kinabahan ako. Hindi. Pumunta ako sa klinik dun. Masakit pa kasi ang sugat ko. Pilit kong pinaniwalaan siya. Hindi pa tapos ang proseso ng pag-freeze ng account. Tinitigan niya ako ng mariin. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Kahit anong gawin mo, walang abogadong papansin sa isang babaeng walang pera. Kinuha niya ang aking pitaka at lahat ng pera sa loop. Mula ngayon, wala ka ng matatanggap na pera. Kung gusto mong pera, pumirma ka. Hanggat hindi ka pumipirma, kahit isang patak ng tubig, hindi ka makakabili. Mabuhay ka sa mga tira-tira sa bahay na ito. Ito ay isang malinaw na pag-atake. Para pilitin akong pumirma dahil sa gutom at takot. Isinuksok niya ang pera sa kanyang bulsa at pumasok sa kanyang opisina. Tinitigan ko ang walang lamang pitaka. Ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, isang malamig na damdamin ang pumuno sa aking dibdib. Ikaw ang nagmamadali. Habang mas lalo mo akong hinihipit, mas lalo kang lumulubok sa sarili mong hukay. Sa bulsa na aking apron, hinipitan ko ang hawa sa aking cellphone. Nasa kamay ko na ang bombang wawasa sa kanya. Malapit na ang arawng patutuos. 3 mahihirap na araw ang lumipas, mula nang kunin ng asawa ko ang lahat ng aking pera. Ubos na ang laman ng gihef. Ang natitira na lang ay kaunting harina at mangga pampalasa. Iyon ang tinunaw ko sa tubig at niluto para hindi magutom. Tigilan mo na ang katigasan ng ulo mo, sabi nga asawa ko. Pumirma ka na para mabigyan kita ng pera. Ngunit hindi ko kailanman hinawakan ang ballpen. Ang galit ko sa kanya ang nagpapatatag sa akin. Sa ika-4 na araw, nag-vibrate ang cellphone ko. Mula sa abogado. Ginang, nagtagumpay tayo. Inaprubahan ng korte ang pag-freeze sa account na asawa mo. Napaupo ako sa sahig sa sobrang ginhawa. Talaga po. Salamat sa Diyos. Hindi na niya magagalaw ang 8 milyong piso. Hindi na rin niya ito maililipat sa ibang bansa. Napigilan ko ang kanyang demonyong plano. Nung hapong iyon, pabalang na bumukas ang pinto. Mas maaga ng 2 oras ang uwi ng asawa ko. Hoy, may pumasok ba sa opisina ko? Sigaw niya. Namumutla at pinagpapawisan. Wala naman po. Sinungaling. Ano to? Ipinakita niya ang kanyang cellphone. Sa banking app, may isang pulang babala. Ang account na ito ay kasalukuyang hindi magagamit. 1 buwan na lang bago ang kasal ni Isabela. Plano niyang ilipat ang prasa consultant ngayon. Ngunit nabigo siya. System error ba to? Tumawag siya sa konsultan. Ako to, si Ricardo. Hindi ako makapag-transfer. Naka-freeze ang account ko. May problema ba diyan? Makalipas ang ilang sandali, namutla ang mukha niya. Naka-freeze? Sinong nagpa-freeze? Abogadong asawa ko? Imposible. Isa lang siyang full-time housewife. Nagwala siya at ibinaksak ang telepono. Tiningnan niya ako nang hindi makapaniwala. Ikaw. Ikaw ba ang may gawa nito? Tahimik ko siyang tinitigan. Sumagot ka. Paano ka nakakuha ni abogado? Paano mo nalaman ang plano ko? Perpektong plano, kamo? Sabi ko. Ang planong iwanan ako
at ipasa sa akin ang utang? Iyon ba ang perpekto para sa iyo? Natigilan siya. Paano mo nalaman? Sinabi mo, ang full-time housewife ay mga palamunin lang, di ba? Kinuha ko ang kasunduan sa mesa at pinunit ito sa gitna. Ang palamuning iyon ang nagpatigil sa buhay mo. Ang mukha niya ay nabalot ng galit at takot. Sa unang pagkakataon, nakita niya ako bilang isang banta. Ngunit nagsisimula pa lang ang aking ganti. Nakalat sa sahig ang mga piraso ng pinunit na kasunduan. Ang mukha ng asawa ko ay nakbago mula sa takot patungo sa galit. Binuksan mo ang opisina ko? Oo. Binasa ko ang lahat ng file. Tumakbo siya papunta sa kanyang opisina. Nang bumalik siya, isang malamig na tingin ang ipinukol niya sa akin. Akala mo nanalo ka na? Isang pagkakamali ang ginawa mo. Nakalimutan mo na ba kung anong meron sa susunod na buwan? Ngumisi siya. Ang kasal ni Isabela. Ang huling bayad sa venue ay sa susunod na linggo. 1,000,000 piso. Galing dapat sa account ko yun. Kung naka-freeze pa rin, hindi tayo makakabayad. Makakansela ang kasal. Mapapahiya si Isabela sa pamilyang fiancé niya. Dahil sa katigasan ng ulo mo, masisira ang buhay ng anak mo. Ito ay isang demonyong pananakot. Bukas, tawagan mo ang abogado mo at ipaalis ang freeze order. Kung gagawin mo yan, itutuloy natin ang kasal. Ginagamit mo ang kasal ng sarili mong anak? Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Bilang isang ina, dapat inuna mo ang kaligayahan ng anak mo. Sandali akong nag-alinlangan. Ngunit naalala ko ang sulat na nakita ko. Plano niyang sirain ako sa mata ni Isabela pagkatapos ng kasal. Ang kaligayahan ni Isabela ay isa lamang kasangkapan para sa kanya. Hindi sabi ko. Hindi ko ipapaalis ang freeze order. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Talaga? Kahit masira ang kasal ni Isabela? Subukan mong i-cancel, sabi ko. Ang tatay ni Mateo ay isang mahalagang executive sa partner company ninyo, di ba? Ano kaya ang isipin niya kung bigla mong kakanselahin ang kasal ng anak mo dahil naka-freeze ang account mo? Ang reputasyon mo ang pinakamahalaga sa iyo. Gagawa kang paraan para makabayad. Namula ang mukha niya sa galit at kahihiyan. Ang kahinaan niya ay ang tingin ng lipunan sa kanya. Sino ka sa akala mo? Sigaw niya, at itinaas ang kanyang kamay. Saktan mo ako. Malamig kong sabi. Dadagdag lang yan bilang ebidensya ng domestic violence. Lalaki lang ang hihingin kong danyos. Huminto ang kanyang kamao sa ere. Nanginginig siyang ibinaba ito. Hindi niya ako kayang saktan. Tinalikuran ko siya at kinuha ang maleta na inihanda ko na. Anong ginagawa mo? Alis na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi mo ako pag-ari. Hindi ko kailangan ng permiso mo. Sinuot ko ang aking sapatos. Nakahanda na matutuluyan ang abogado ko. Mula ngayon, sa kanya ka na makipausap. Teka, hindi pa tayo tapos. Hindi na kita kakausapin. Magsisisi ka. Sigaw niya. Hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Babalik ka rin sa akin. Hindi ako lumingon. Inaabangan ko yan. Lumabas akong bahay. Malamig ang hangin. Ngunit ang puso ko ay malaya. Sa likod ko, isinara ang pinto ngang hawlang kumulong. Sa akin sa loop ngang 27 taon. Magsisimula na ang tunay na impyerno para sa kanya. Nagsimula akong maglakad sa gabi. Pero hindi kita kailanman minahal. Sa isang tahimik na hotel lounge, binitawan niya ang salitang iyon. Ang buong 27 taon ng aming pagsasama ay nawalan ng saysay. Ngunit sa pagkakataong iyon, kahanga-hanga ang aking kalmado. Dahil sa wakas, nakaroon ng anyo ang matagal ko ng nararamdamang pagdududa. 2 linggo na ang nakalipas mula nang umalis ako sa bahay. Nakatira ako sa isang ligtas na apartment na inayos ng aking abogado. Isang araw, humiling ng pakikita ang asawa ko. Tungkol daw sa bayarin sa kasal ni Isabela. Sa isang hotel, kaharap ko siya.
kasama ang aking abogado. Nagulat ako sa itsura niya. Ang dating laging mayos manamit ay mukhang pagod at walang tulog. Kumalat na pala sa kumpanya niya ang tungkol sa freeze order at nanganganib na ang kanyang posisyon. Yumuko siya ng malalim. Patawad. Nakamali ako. Na-brainwash lang akong konsultan na yun. Ako na ang bahala sa utang. Pakiusap, alisin mo na ang freeze order at bumalik ka na sa bahay. Hindi ko inaasahan ang masalitang iyon. Malapit na ang kasal ni Isabela. Nakakaawa naman siya kung wala ang kanyang magulang. Nagpapasalamat ako sa iyo, Elia. Nagpapasalamat. Sa mga salitang iyon, muntik nang tumulo ang luha ko. Sa wakas, kinilala niya ang aking mga sakripisyo. Ngunit bago ako magpadala sa emosyon, may isang tanong akong gustong malaman. Tinitigan ko siya sa mata. Naging masaya ba tayo? Natigilan siya. 10 minutong katahimikan. Nagpapasalamat ako sa iyo, sabi niya. Naging mabuti kang asawa. Pinalaki mo ng maayos ang ating mga anak, huminga ako ng malalim. Kaya pinakasalan kita, huminto siya, pero hindi kita kailanman minahal. Tumigil ang mundo. Iminungkahi ka sa akin ng mga magulang ko. Wala akong dahilan para tumanggi. Seryoso ka at alam kong magiging mabuti kang asawa. Nagpapasalamat ako sa iyo. Pero hindi kita minahal. Hindi ko naman gustong makipag-iwalay. Hanggat ginagampanan mo ang papel mo bilang asawa, okay na sa akin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Hindi siya sinasadyang maging malupit. Hindi niya lang talaga naiintindihan ang damdamin ng tao. Para sa kanya, ang lahat ay isang kalkulasyon. Abogado, sapat na po. Tara na. Tumayo ako at tinalikuran siya. Wala na akong nararamdamang galit o pagmamahal. Isa na lang siyang estranghero. Ang tunay na nakakatakot ay hindi ang hindi pagiging minamahal, kundi ang mamatay na naniniwalang minamahal ka. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aking tunay na bagong buhay. Kinabukasan, hindi ako nagsampang ang divorce. Nagpabook ako sa salon. Ang mahaba kong buhok ay pinaiklian ko. Sa salamin, isang masayang Eliana ang nakita ko. Bumili ako ng gamit sa pagpipinta. Nagsimula akong magtrabaho bilang part-timer sa isang flower shop. Ang unang sahod na pinahirapan ko ay nagbigay sa akin ng lakas. Ilang linggo ang lumipas. Papalapit na ang kasal ni Isabela. Habang ako ay masaya at abala, ang asawa ko naman ay palubo ng palubo. Ang bahay ay naging marumi at magulo. Nakipag-ugnayan siya sa consultant. Huwag kang mag-aalala, Ricardo. Sabi ng consultant. Gagamitin nating collateral ang retirement pay mo para makautang ka para sa kasal. Pagkatapos ng kasal, hahabulin natin ulit siya. Napanatag ang asawa ko. Oh, may retirement pay pa ako. Isa lang siyang palamunin. Hindi niya kayang sirain ang reputasyon ko. Pumirma siya sa kontrata ng utang, panatag na siya ang mananalo. Ngunit pakalipas ng 3 araw, gumuho ang kanyang mundo. Lunes ng umaga, ipinatawag siya ng HR director. Ipaliwanag mo ito, sabing direktor. Inilapag ang isang sulat mula sa korte. Biyernes ng hapon, dumating ang isang utos mula sa korte na i-freeze ang iyong sahod at retirement pay. Nanlamig ang asawa ko. Ano? Bakit? Isang lehitimong hiling mula sa abogado ng iyong asawa. Dahil sa iyong masamang balak na itago ang inyong ari-arian. Bilang proteksyon, i-freeze namin ang iyong retirement pay. Napaupo siya. At isa pa, inimbestigahan ng aming legal department ang consultant mo. Nalaman naming konektado sila sa isang sindikato. Ang isang manager ng aming kumpanya na nakikipag-ugnayan sa ganyang grupo ay isang malaking problema. Mula ngayon, suspendido ka. Mahanda ka sa posibleng pagkatanggal sa trabaho. Iyon ay isang social death sentence. Ang lihim na account, ang sahod, ang retirement pay lahat ay nawala. Ang natira sa kanya ay ang 8 milyong pisong utang,
Ang landas ng lalaking tumawa sa aking palamunin ay ang lubos na kalungkutan at kahirapan na siya mismo ang nahasik. Sa isang madilim at maruming bahay, nanginginig sa ginaw at gutom ang dating ulirang asawa. Wala nang tumatawag sa kanya. At kinamumuhian na siyang kanyang nga dating kasamahan. Ilang buwan ang lumipas. Sa isang magandang araw, ikinasal si Isabela. Ang bayad sa venue ay pinatulungan naming bayaran ng aking abogado gamit ang aking naipon. Sa bridal suite, napakaganda ni Isabela. Salamat, Mama. Umiyak niyang sabi. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang aking mukha ay puno ng sigla. Malayo sa malungkot na may bahay noon. Tinitigan ako ni Isabela. Mama, ang ganda-ganda mo ngayon. Ngayon ko lang nakita ang pinakamasaya mong ngiti. Salamat, sabi ko. Hindi. Ngayon ko lang naintindihan. Habang akala namin perpekto kayo, mag-isa ka palang nalulungkot at nahihirapan. Ngumiti lang ako at hinaplos ang kanyang likod. Sa wakas, naintindihan niya ang aking 27 taon ng kalungkutan. Natapos na ang pagpapanggap. Sa reception, nakaupo sa isang sulok ang asawa ko. Maliit, nakayuko, at walang kinakausap. Isa na lang siyang anino. Pauwi. Nakasalubong kami sa lobby. Tinitigan niya ako na parang hindi makapaniwala. Ang tindi ko ay tuwid, ang mukha ko ay masaya. Mukhang masaya ka ngayon, bulong niya. Ngumiti ako. Walang galit, walang put. O, sabi ko. Dahil sinimulan ko ng mabuhay para sa sarili ko, natigilan siya na parang tinamaan ng kidlat. Sa kanyang mamata, sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot. Hindi takot sa pagkawala ng pera o posisyon, kundi takot sa katotohanang ang babaeng tinuring niyang kasangkapan lamang ay isang maganda at malakas na tao. Ang bigat ng kasalanang ginawa niya sa lupang 27 taon ay sa wakas ay kanyang naramdaman. Elia, ako. Akma siyang magsasalita, ngunit tinalikuran ko na siya. Ang natitira sa kanya ay isang malamig na bahay at habambuhay na pagsisisi. Ang aking maliit na apartment ay punong sikat ng araw. Ang dating malaking bahay ay madilim at malamig. Hindi pa kami opisyal na hiwalay, dahil may mga legal na proseso pa. Ngunit sa korte, haharapin namin ang isa-isa bilang 2 taong pantay. Haharapin niya ang sakit na idinulot niya sa akin. Naalala ko ang huling sandali sa kasal. Lumapit si Isabela sa akin. Hinawakan ang aking makamay. At umiiyak na sinabi, Mama, mula ngayon, mabuhay ka para sa sarili mo. Sa mga salitang iyon, bumuhos ang aking luha. Sa unang pagkataon, may tumingin sa akin hindi bilang asawa o ina, kundi bilang si Eliana. Ang mas masakit kaysa sa hindi pagiging minamahal ay ang mabuhay, na akala mo'y minamahal ka. At ang tunay na bagong simula ay nag-umpisa sa araw na malaman mo ang katotohanan.